Hi everybody! Welcome back to my channel. So if you're new to my channel, welcome! I'm also new here and today is gonna be very interesting kasi ngayon, i-discuss natin ang possibilities ng time travel. So, I actually have proof of it and i-explain ko lahat sa inyo dito sa video na to. Dahil dito, kaya nga ako actually nag-create nitong channel na to kasi sobrang, I can't believe na may ganito ng klase ng proof yung mga tao. Just a disclaimer, everything that I'm going to tell you guys today is it's not original. Hindi ako yung mga naka-discover na to. It's actually everywhere. It's on Google. You can find it sa mga YouTuber vlogs. So, ngayon, I know that in the Philippines, wala pa masyadong may alam or interested sa ganitong klase ng topic. So, I decided to create this channel kasi ito yung sobrang hilig ko. And I want to share it with you guys as well if you are interested. So, okay. Ngayon, I believe in time travel. Kasi, if you live now, in the present, meron na tayong past, yung pinagdaanan natin. Merong future na nangyayari na right now. Habang nangyari itong present, meron ng future. Ganon nag-work ang timeline. Laging may past, present, and future. Okay? So, ngayon pa lang, and in the past and present, ang mga tao always finds ways to make the impossible possible. Lagi tayong gumagawa ng paraan para ma-turn back ang time. Dahil meron tayong pagsisisi, meron tayong mga gustong palitan. Malamang, in the future, meron ang nakadiscover ng time machine. Meron ang nakagawa ng time machine. Kasi kung ngayon pa lang tinatry natin, and if ang timeline ganun, past, present, future, obviously, sa future, meron ang nakadevelop ng time machine na bumabalik na sa panahon natin ngayon. So, dito ngayon papasok yung mga proof ko sa inyo. Okay. So, just stay with me ha. Stay with me dito sa video na to kasi kailangan ma-explain ko to sa inyo ng maayos para maintindihan nyo. And at the same time, i-explain ko sa inyo kung paano ko in-explain sa mga friends ko, paano nila naintindihan, and paano rin siya na-explain sa akin. So, meron akong mga questions para sa inyo and I want you to answer me honestly and to the best that you can remember. Okay? Kahit na mukha kayong tanga ngayon dyan, dahil pinapanood nyo na ako sa screen, sagutin nyo yung mga itatanong ko sa inyo. Okay? So, this is not a test na para matest kung magaling kayo or what. It's not a test at all. Sagutin nyo lang kung hanggang saan nyo naaalala talaga. Okay? So, ito na rin yung mga magiging examples ko and later proof na i-explain ko sa inyo. Number 1. So, kay Mickey Mouse. I'm sure everybody knows Mickey Mouse. Gusto ko isipin nyo ng maayos and isipin nyo ng maigi yung pinakamatandang Mickey Mouse na naaalala nyo. Pinakamatanda, like, yung medyo, kung kaya nyo maalala yung mga black and white days pa ni Mickey Mouse. Naalala nyo na? Gusto ko isipin nyo maigi kung ano yung itsura niya. Ano yung suot niya. Okay, daga siya, naka-shorts, ano pa. Kailangan specific kayo sa details. Hindi to pwede pagka hindi ka masyadong specific sa mga details. Okay. So, naalala niyo ba siya na parang naka-jumper siya? Parang suspenders? Naalala niyo yun? Okay. Sige, hold that thought. Hold that thought. Tabi niyo lang muna sa utak niyo. Tabi niyo lang. Mamaya natin yan i-explain. Okay? Second, number 2, Snow White. Okay? Yung lumang Snow White na cartoons, na movie na original ng Disney. Ano yung sinabi ni Evil Queen nung nakaharap siya dun sa salamin, nung tatanungin niya kung siya ba yung pinakamaganda? Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Yun ba yung natatandaan nyo? Okay, sige. Tabi nyo lang muna ulit yan ha. Tabi nyo lang muna dito sa side ng utak nyo. Okay? Number 4. Kit Kat. So, everybody knows Kit Kat. Masarap ang Kit Kat.
Lagi kami meron yan sa ref. So, ang KitKat, naalala nyo ba yung logo niya dati na meron siyang dash? Yung Kit Dash Cat. Nung lumabas siya noon. Naalala nyo pa ba? Kit Dash Cat. O, naalala nyo? O, sige, tandaan nyo. Wag muna kayong mag-google, ha? Ang kukulit nitong iba eh. Wag kayong mag-google muna. Wag muna. Mamaya na. I-explain ko rin naman lahat sa inyo eh. Okay? So, KitKat. Okay? Number 5. Doon tayo sa Star Wars. So, sa mga Star Wars fans dyan, I'm sure maaalala nyo to. Nung sinabi ni Darth Vader na siya yung tatay ni Luke, ano yung exact line? Naalala nyo pa ba? Luke, I am your father. Yun yung line. Naalala nyo? Okay, sige. So, hold nyo lang ulit yan. Next, sa movies tayo ulit. Sa movie na Forrest Gump, nung may sinabi siya about life and chocolates, ano yung line na yon? Natatandaan nyo ba? Okay. Life is like a box of chocolates. Diba? Natatandaan nyo yon? Okay. Sige, tago nyo lang muna yan dyan sa tabi ulit. Lahat yan, explaining natin. Okay? Para sa mga mahilig sa Pokemon dyan, mga nag-Pokemon Go, Pikachu. Naalala nyo pa ba si Pikachu? Yung talagang nung unang sumabog yung Pokemon na super everybody was into it. Naalala nyo itsura ni Pikachu? Naalala nyo ba yung buntot niya? Nung, kung merong black dun sa dulo ng buntot niya. May black siya sa buntot. Yes, di ba? Di ba naalala natin siya na meron siyang gano'n, may black siya sa buntot. Oo, tabi mo muna yan dyan. Okay? Next. Alam nyo ba yung Jiffy na peanut butter? Jiffy peanut butter. Naalala nyo pa ba? Yes. Okay. So, tabi nyo lang yan, ha? Explain ko lahat yan. Okay? Number 9. Yung Kellogg's Cornflakes. Kilala nyo ba yung Fruit Loops? Sige. Pakispell nga yung Fruit Loops sa akin. F-R-U-I-T-L-O-O-P-S. Fruit Loops. Yung ba yung spelling nyo na? Hindi kayo sigurado? Isipin nyo maigi yan. Okay? O, isipin nyo muna yan. Sige. Number 10. Star Wars fans ulit. Si C-3PO. Anong kulay niya? Gold. Gold ba siya buo o hindi? Gold? Hindi kayo sure? O, sige. Isipin nyo yan, ha? Isipin nyo muna yan. Okay. Nakapag-isip-isip na kayo? Sige. Tackle na natin siya isa-isa. Okay. So, number 1. Si Mickey Mouse. Lahat tayo halos naalala natin siya na naka-jumper siya. Kasi bakit pa siya may botones dun sa shorts niya? Para saan yung botones? 2 botones yun. Para yun sa may suspenders. Pero, if you research it now, never siya nagkaroon ng suspenders. Laging shorts lang. Isipin nyo yan, ha? O di nga, i-google nyo yan. Sige! Never had suspenders. Number 2, kay Snow White. Everybody knows, natatandaan natin na ang line niya was, Mirror, mirror on the wall. Who's the fairest of them all? Is it? Tingnan niyo yung clip na to. Magic mirror on the wall. Who is the fairest one of all? Magic mirror on the wall. Magic mirror. Hindi siya mirror, mirror. Eh, ba't ganon? Ba't natatanda natin siya mirror, mirror? Saan nang galing yung mirror, mirror? Eh, bakit nga may movie nga si Julia Roberts na mirror, mirror, di ba? Mirror, mirror, hanging on the wall. Saan nang galing yun? Kung ganon yung lumabas originally. Okay? So, bago ka explain yung iba, doon na tayo sa explanation ng Mandela Effect. So, that is called the Mandela Effect. Mandela Effect is actually the proof that time travel exists. Kasi meron ng bumabalik sa time na binabago yung nangyayari sa present ngayon. Kumbaga, meron siya sigurong nagalaw doon, hindi specific kay Mickey Mouse, hindi specific siguro kay Snow White, pero nagkaroon ng
chain reaction or domino effect na nagkaroon ng pagbabago, and throughout the course of history until today, sa present time na kung nasan tayo right now, nagbago. Pero, nagre-remain sa memory natin. Nasa memory natin pa rin how we originally saw it, how we originally heard it. So, yun yung proof ng time travel kasi nagbago siya, pero sa memories ng mga tao, certain group of people, nagre-remain siya. Okay? Okay pa kayo? Carry nyo pa? Medyo push na ba? Sandali lang. Marami pa yan. Okay. So, next, yung sa KitKat. Ito, naaalala ko talaga kasi nga, nung bata ako, mahilig akong mag-drawing ng mga logo ng kung ano-ano. So, kung ano yung nakikita akong logo, ginagaya ko. Dinodrawing ko lang siya sa sketchpad. So, yung KitKat, nauso na yan dati, bata pa ako niyan, dinodrawing ko lagi yung logo niyan. And I remember na meron siyang dash. Kit-Kat. Kit-Kat. Yun yung naaalala ko. And then, all of a sudden, poof, biglang nawala na yung dash. And if you Google it now, never had the dash. Pero in my memory, I remember it na meron. And in other people's memories. Hindi lang ako to guys ha. Maraming taong nakakatanda nito. Next, yung kay Darth Vader, yung sinabi niya yun na, Luke, I am your father. Napakadaming gumagaya nito sa series. May mga pelikula na ginagamit nga nila tong line na to na, Luke, I am your father. Meron mga memes na sinasabi nila dyan na, Luke, I am your father. Pero, if you watch it now, papakita ko sa inyo ha, yung actual. Ito. He told me you killed him. No. I am your father. No, I am your father. What? Eh, saan ang galing yung Luke, I am your father? And ito pa guys ha, yung mismong artista na nagboses doon kay Darth Vader, meron siyang interview na nung sa interview niya yon, sinabi niya yon na I read the script, unang nakita kong line was yung Luke, I am your father, and I cannot believe it. When I first saw the dialogue that said, Luke, I am your father, I said to myself, he's lying. I wonder how they're going to play that lie out. Ultimong yung artista na nagumanap ang nagsabi na yun yung nabasa niya, and if panoorin mo ulit ngayon, iba na siya. So, magugulat ka. 'Di ba? Parang, ha? Yan ba yung sinabi ko? Parang hindi. Unang time na yun, yun ba yung sinabi ko? Okay pa kayo? Okay. Yung next, yung kay Forrest Gump. Yung life is like a box of chocolates. Pag panoorin mo ulit ngayon, no. My mom always said life was like a box of chocolates. Life was like a box of chocolates. Na parang, mas maganda pa rin yung is, which is weird, di ba? Okay, next, kay Pikachu. Halos lahat tayo naalala natin, si Pikachu, meron siya talagang itim sa buntot niya. Kasi, dati naalala ko pa, dapat yun yung gagawin kong costume para sa anak ko. Pero nung nakita ko pa nga yung YouTube vlogger na gumagawa noon, yung costume, nilagyan pa niya ng itim sa dulo. Kasi nga, maraming nakakatanda na si Pikachu, meron talaga siyang black sa tail niya. Pero, wala. He never nag-exist yung Pikachu na may black sa dulo ng buntot. Eh, saan ang galing yun? Bakit natatandaan natin na meron? Okay? Next, yung Jiffy na peanut butter. Ito, specifically, natatandaan ko to kasi nga ako, allergic ako sa peanut butter. Hindi ako pwede ng peanut butter at all. Nag-grocery kami ng mami ko, nakita ko yung Jiffy. Inisip ko pa ng bata ko, parang, bakit Jiffy? Bagay sa akin, Jiffy. Parang in a Jiffy. Parang mabilis eh. In a Jiffy. Sabi kong bagay yan sa akin, in a Jiffy, mabilis. Mabilis akong mamatay pagka kinain ko yan. Parang ganun pa yung nasa isip ko nung time na yon. And biglang ngayon, it's just Jif. Jif. Akala ko nung una, nung nakita ko yung Jif, inisip ko, okay, nag-rebrand sila. Tinanggal nila yung fee. Jif na lang. Akala ko rin nag-rebrand lang sila. Pero hindi. Never nag-exist ang Jiffy. Never nagkaroon ng Jiffy na peanut butter. Pero I remember specifically, nasa grocery may nakita ako na peanut butter na Jiffy. Kasi yung pa inisip ko nung na Jiffy ako mamamatay pag kinain ko yan. Ganon. Okay?
Next, yung Fruit Loops. Okay? So, natatandaan nyo pa yung sa Fruit Loops? Sige, pinaspell ko sa inyo, di ba? Okay. So, tayo, natatandaan natin siya as F-R-U-I-T-L-O-O-P-S. Pero, ngayon, tingnan mo yung spelling niya. F-R-O-O-T-L-O-O-P-S. Naalala niyo bang ganyan siya? Ako halos lumaki ako nasa States ako. I remember that specifically dahil nakikita ko yan Nakita ko yan na kinakain ng pamangkin ko, kinakain ng mga kamag-anak ko doon. Hindi talaga siya ganyan yung spelling niya. I remember it, pero it's always been that way daw. Pero natatandaan ko talaga F-R-U-I-T-L-O-O-P-S. Okay? Next, yung kay C-3PO. Hindi siya talaga purong gold. Natatandaan natin siya as purong gold, pero he's always had a silver leg. Okay pa kayo? Yung mga Star Wars fans, isip-isip kayo dyan. 'Di ba? So, yan yung tinatawag nating the Mandela Effect. Bakit siya tinawag na Mandela Effect? Nagsimula kasi to dahil kay Nelson Mandela. So, si Nelson Mandela, namatay siya nitong 2013. And nitong namatay lang siya recently, maraming nagulat kasi sabi nila, namatay si Nelson Mandela, di ba patay na siya? Kumbaga, they remember that he already died nung 19-something. Namatay siya sa prison. And nakaregister pa yun sa book. Doon sa prison, kung saan siya nanggaling, kung saan siya namatay, and sa libro. Nakasulat yun. And sa libro, you cannot publish something like that dahil kung hindi, makukulong ka unless na it's true. Pero, for some weird reason, biglang, poof, ngayon lang siya namatay. Pero alam natin na namatay na siya before. So, doon nagsimula ngayon yung nakukuha na ng mga tao na parang, teka, patay na siya dati, sandali, may nangyayari. So, doon nagsimula. And then, marami na sila nakitang clues and things like this na nagpo-prove na may nangyayaring iba. So, there are two theories actually to this Mandela effect, okay? So, number one, ang unang theory is yun nga, may nagta-time travel, may bumabalik through time para lang may ma-change, and for some reason, nagiging domino effect, may mga bagay na maliliit na nagbabago along the way. Okay? The second theory is a parallel universe. So, yung iba naman na conspiracy theorists, sabi nila, merong parallel universe. Kasi sabi nila na the world was supposed to end noong year 2000. So, naalala niyo yung Y2K virus, ganyan-ganyan. Pagka sapit ng midnight, kailangan patayin mo lahat ng mga computer sa bahay, TVs, ganyan, kasi magkakaroon ng Y2K, whatever. So, maraming conspiracy theorists na yun ang pinapaniwalaan nila. So, ang tingin nila was nag-end talaga yung world noong year 2000, and then we were transferred to a parallel universe, na yung universe na to, ganito yung Mickey Mouse nila, yung Monopoly nila, yung spelling, ganon. And they also think na nung year 2012, yung sabi nila, end of the world ng 2012, was another end of the world, na nag-end talaga yung world, nagkataon na na-transfer tayo again to another parallel universe. Kaya marami pang mga Mandela effects. Sobrang dami na actually, guys. Super dami. If you Google it, if you look at it sa YouTube, napakadami. It's really creepy and amazing and awesome and cool at the same time. Kasi nga, parang wow. How I wish makapag-travel ako through time, makuha ko yung numero sa loto, pero yun nga, malaking change na yun. Kunwari, bumalik ako in time, makuha ko yung numbers ng loto, may magbabago at magbabago na talaga. So, ngayon, anong tingin niyo dyan, guys? Okay pa ba kayo? Kasi nung unang beses ko ito narinig talaga, as in mind blown. Ang galing. And, it's not just this, guys. Sobrang daming Mandela effects. Yung nagsimula yan dati dun sa The Bernstein Bears, which is pinakasikat. Yung Bernstein Bears, if lumaki ka lalo na sa US, binabasa mo yan ng bata ka, may cartoons yan, yung pamilya ng bears sila. Everybody remembers them as the Bernstein Bears. So, ngayon, pagka ginugel mo siya, Bernstein siya. Hindi siya Bernstein.
dami nagulat kasi sabi nila, no, binabasa ko yan ng bata ako, hindi siya ganyan, hindi ganyan yung spelling niya, naaalala ko pa specifically na Bernstein Bears, pero ngayon it's Bernstein Bears. Ang dami guys, as in sobrang dami. Yung, meron pa din yung Febreze, na parang yung pang-spray sa linen para mabango yung tela. Febreze, I remember the spelling as F-E-B-R-E-E-Z-E. And ngayon, pag tinignan mo yung Febreze, it's always been Febreze. Hindi siya double E. Febreze is single E. Pero I remember it na double E siya. Okay? Ang dami. Meron pa isa. Ito, sorry guys, yung mga binibigay ko sa inyo examples, yung mga medyo sa US din. Kasi yun nga lang rin yung naaalala ko. So, naalala ko noon, yung Chuck E. Cheese. So, yun yung parang kung sa atin time zone. Sa kanila meron silang Chuck E. Cheese. So, naalala ko yung pamangkin ko, batang-bata pa siya noon, sinabi ng pinsan ko na, halika, dali natin siya sa Chuck E. Cheese. So, hindi ko pa alam ng time na yun yung Chuck E. Cheese. Ano yung Chuck E. Cheese? Tapos, iniisip ko siya sa utak ko as Chuck, as in Chucky, yung si Chucky na doll, Chucky, tapos cheese. Yun pa nga eh. Tapos, dumating kami doon sa lugar, so doon ko nakita yung spelling nila. Okay, Chuck E. Cheese. Yun yung pangalan ng parang daga na mascot nila doon. So, naalala ko siya na, okay, Chuck E. Cheese. So, yung pamangkin ko, since bata yun, dinadala ko siya sa Chuck E. Cheese. Alam ko yun. Pero ngayon, it's never been Chuck E. Cheese. It's always been Chuck E. Cheeses. Chuck E. Cheeses. Oh, Jesus. Diba? Ang weird. Ang weird talaga, guys. And it's interesting at the same time. So, those are the examples, para hindi masyadong mahaba tong video na to. Those are the examples that I have for you right now. If you like this video, please hit me a thumbs up. Ano ba nangyayari sa akin? Kasi sobrang dami yung tumatakbo sa utak ko right now. So, there you have it, guys. I hope you like this video. I hope you found this very interesting as much as I do. You can Google about it, and then pag-usapan natin sa susunod kong videos. Let me know if meron pa kayong mga gustong marinig ng mga Mandela effects. Please comment kayo, and I hope na we can actually talk about this more, guys. Yun nga lang, interesting lang siya talaga. It's quite amazing to talk about it. I hope na someday meron tayong mga makitang Mandela effects na nandito sa Pilipinas, kasi I'm not sure if meron sa inyong mga naka-experience na ng gano'n na, ay hindi, ganito yung logo nito, hindi, ganito to dati, pero biglang may nagbago. So, let me know. Comment kayo, tapos pag-usapan natin yon. Let me know kung gusto nyo pa ng mga ganitong klase ng videos. I hope you support this channel. Marami pa akong mga biglang pasabog para sa inyo. So, it's not just Mandela effects. Meron din akong mga hinahanda na more on sa aliens, more on sa mga other time travel videos that I have here, proof of time travelers. And meron din akong mga nakahanda na conspiracy theories. So, yon. So, stay tuned dito sa channel ko to. Tatry kong paramihin yung videos ko. And I hope to see you again next time. I know, magpapakapuyat kayo ngayong gabi dyan. Kakahanap dyan sa Mandela effects. Pero comment na lang kayo. Tapos pag-usapan natin sa susunod kong video. Okay? So, I'll see you guys again on the next one. Bye!